Pili na lang. I-request ko ulit kay Ma'am Mayra na kunin ulit ako. Okay, granted. So yun, narinig po rin yung pangalan ko. My name is Ramil Ustares from Pagdilo, Quezon. So, yung aking sinundan po na nagsalita, di ba kanina may narinig tayong salita na tirahin mo. Tapos si Ma'am, ano Ma'am, sa inyo Ma'am? Laklak. Sa akin may disgrasya. Na-disgrasya niya ako. Siya po yung nakadisgrasya sa akin, siya Claire Randy. Bumaingay niya, sinusundan ko. Ba't parang binababaan yung... Maya, patay na. Kung pa lang ito. Warm up. Mamaya, parang naginig ako. So, ako po ay nag-start sa Bicol, Caragan 5. Kaya nga na-disgrasya niya ako. Bago po ako napunta sa DXN, ano po, may kasing pinto lang. Siyempre, para klaro. May dahilan ng bawat isa sa atin kung bakit ay napupunta sa DXN. Ano po? Nagkasakit. Madaling salita, nagkasakit din po ako. Nagka-problema ako sa baga. Hindi po TV ha. Kasi mahilig ako sa malalamig na inumin. So, meron po akong, ano tawag dito, fried chickenan. Yung tusok-tusok. Kung sa Bicol po, tusok-tusok. Ako ko dito sa street food. Street food. So, yun po yung negosyo ko. Tapos may grocery kami. Sa madaling salita, kumikita. Tama si Ma'am Mayring. Ano po? Kumikita. Hindi mahirap, hindi naman gano'ng kayaman, kumikita. Nabibili yung gusto. So, doon po nag-start si DXN sa buhay ko. Nagkaroon ako ng problema sa baga, hindi gumagaling yung buko. Payat na ako. Hindi ako nakakatulog. Siguro 3 months na ang tulog, konti lang. Sabi ko dun sa asawa ko, namamalam na ako. Mamalam na talaga. Sabi ko, bahala ka na dun sa ating malahating kusinang anak. Wow! Hindi ko na kaya. Kasi masama yung nararamdaman ko eh. Alam natin sa ating sarili kung masama yung nararamdaman. Diba? Kaya namamalam ako sa kanya. Pero, siyempre, kahit pagkasama-sama ng isang tao, ano po, hindi ko naman sinabing masama ako. Pero, nagdarasal tayo. Diba? Sabi ko, Lord, bigyan mo naman po ako ng gamot. Ang nasa isip ko, gamot. Kasi wala naman akong alam tungkol sa nutrition eh. Gamot. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman po ako ng gamot na magpapagaling sa akin. Ito na nga dumating isang araw, umaga, napadaan yung si Claire Randy. Binigyan niya ako ng kape. Bigay po ha, bigay. Kaya kayo, lahat tayo, huwag kayong manghihinayang pag alam niyong potensyal. Pero kung hindi potensyal, patkinin ninyo. Yung isang sachet na 12 grams, doon po nag-umpisa, 12 grams. Dahil sa 12 grams, may grupong malaki na nangyari. Di, ako po hindi nagkakape. Uwi ako ng hapon, sabi ko sa asawa ko, uwi na po tawag ko eh. Hindi po darling, hindi sweetheart, uwi na talaga. Sabi ko, binigyan ako ni Randy. Sabi ko, Randy, hindi ko pa naman alam eh. Binigyan niya ako ng kape, sabi ko, try ko nga. Alam kong herbal, ayaw ko ng herbal. So totally, ayaw ko ng herbal, ayaw ko din ng kape sa labas. So wala akong choice, kundi inumin siya kasi siguro yun yung tunog sa akin ng Diyos, ininom ko siya. Nakatulog ako ng mahindi. Doon sa isang kaping 12 grams. Kinabukasan, hinanap ko yung taong yan. Sabi ko, nasan kaya yung taong maingay na yan? Parang kinandaraga. Hinanap ko talaga. Nasumpong ako, bumili agad ako ng kape sa kanya. Tapos, lagi, paulit-ulit din, bumili ako. Ano po? So, yun po yung start. Napatikita sa DXN. Sabi niya, partner, siyempre, negative ako. Negative ko, bigkita ako sa negosyo ko. 3,000, 2,000, plus meron pa kaming grocery. Bakit ko papansinin na inegosyo ko? Sabi ko, sir, bibili na lang ako. Sabi ko, pero matyaga eh. Kaya pag yung apply ninyo, matyaga, pasalamatan ninyo. Matyaga siya, matyaga. Hanggang sabi ko, sige, mag-member na nga kaya ako. Nagpa-member ako sa kanya. Tapos ito na, dumating na yung sitwasyon na ang DXN ay magpapakilala na sa buhay ko. Kasi noon, gamit lang ako, user lang. Sabi niya, partner, sa palagay mo, pag ikaw ay hindi nagtinda, may kita ka, wala. Eh, di wala. Siyempre, hindi nagtinda. Sabi niya, partner, ganito. Sa DXN, ang ibinibigay niya, diba, narinig nyo kanina, freedom. Diba? Ngayon, kapag ikaw ay nag-DXN, ikukwento mo dun sa mga gumagamit ng kape, ng toothpaste, ng shampoo, ng sabon, na kapag yung mga nakwentuhan mo ay gumamit din, nag-change brand din, kikita sila. Yun ang umpisa para kumita ka nang hindi mo alam. Kasi naturuan mo sila.
medyo magulo sa akin. Sabi ko, ano sinasabi ko, pahala ka sa buhay mo, wala akong pakialam sa iyo. Kumikita ako sa DXN. Sa DXN ba sa negosyo ko, kumikita ako, wala akong pakialam. Ito na. Sino yung nakakakilala kay Yorme? Yorme, siguro kilala mo niyo si Yorme? Yes. Isko Moreno. Dumating na ang senaryo na may purpose si DXN sa buhay ko at ang Diyos. Di ba pinauso niya yung clearing operation sa buong Yes. Pilipinas? Yes. Nadamay yung aking pwesto. Ano ngayon ang gagawin ko? Wala na ako, hindi na ako makapagtinda. Lahat ng naipundar ko, naibinta ko. Hanggang dumating ang point na halos wala na kaming makain. Umiiyak ako sa Diyos. Sabi ko sa harap ng Diyos, Diyos ko, bakit ganito? Ako nagbibigay ng tay. Alam niyo yung tay? Ikaw po. Nagbibigay ako ng tay. 10%, sabi mo 10%, bigay ako sa simbahan. Alam niyo nung asawa ko, alam niyo nung anak ko yun. Batang-bata, yung anak ko na nag-start agent dito lang nakaraang buwan. Kahit ako nag-resign. Sabi ko nga, sumunod kayo, gano'n mapagsalit, takot pa eh. Sasanay din yan. So yun, ang ginawa ko, inumpisahan ko si Dixon, sabi ko doon sa asawa, mabuti pag bumalik ulit tayo ng Quezon. Quezon, sabi ko, kasi taga Quezon po talaga ako, yun po sa Daraga. Bumalik tayo Quezon, gawin natin Dixon. Pero wala po akong alam tungkol kay Dixon. Paano ko siya gagawin? Nakatin ako ng seminar, pero atin lang, hindi ko iniintindi. Kaya mamaya pag-uusapan natin itong seminar, itong training, sa atin lahat. Gusto ko malaman nyo yung tamang mindset. Diba, nag-uumpisa na, partner kay Ben. Mainit na, tayo na. So, pumunta kami ng bayan ng Gumaca, nag-start ako 3 bag na kape. Ang pinag-umpisan ko. Ngayon, kung irereklamo ninyo, wala akong kapital, wala akong paki sa inyo. Kasi sabi niya, Plan Randy, hindi dahilan ang mga bagay niyo. Kung kayo nagdadahilan, huwag na kayong mangarap na mabago ang buhay. Sa DXN, no excuse, no reason, wala yan lahat kung may pangarap ka sa buhay. Yes! Anong idadahilan mo? Ako, sa story ko, from Gumaca to Mamatig, nag-i-LBM ako. Dahil may responsibilidad ako sa harap ng Diyos at sa harap ng downline ko, kahit nag-i-LBM ako magdamag. Di ba pag nagmagdamag ng LBM, nangihina ka, wala kang tulog. Pero biyahe ako. Alam niyo na asawa ko. Pagdating doon sa service center, sabi ko dyan, patay. Tagos ako. Diba alam niyo yung mga babae tagos? Sagad. Kasi alam ko eh, tubig, LBM. Wala akong dalang damit. Kaya pala Yun naman ang ano, wala akong dalang damit. Kayo punong bumuwal. Bago ako makabalik sa bayan ng Gumaca, alas 9 na tiniis ko yun. So ngayon, yun ay isa lamang na binigay kong halimbawa sa inyo na kung kayo'y magdadahilan para gawin si Dixon, napakababaw naman ang mga dahilan natin para hindi siya gawin. Kaya ibinibigay niya yung freedom, yung health. Di ba sabi ni Dr. Lim, health, wealth, and happiness. Paano ka magiging masaya? Sige nga, maging masaya ka kung ikaw ay makakabili ng supplement. Alam naman natin may presyo talaga yan. Pag wala ka nito, makakabili ka kaya ng RGGL? Sir, di ba sir? Magkano RGGL ngayon? 360, 90. Kahit yung 30, magkano? Ay kung grabe ang sakit mo, di ba? Sabi ang inom siya na ilan? 30-30. Araw-araw yun. Di ba? Ako, may nahawakan din ako. Kumatos, ang pinainom ko 30-30 talaga, araw-araw 30-30. Ang Spirulina 18, ang Rosel 18, ang Androgen 18. Sa loob ng 1 linggo, bumangon siya, nagpatrabaho na. Totoo po yun na experience ko, kumatos siya. Kasi pag nag-online kayo, nag-online po ha, walang tulog. Ang utak pala namamaga. Pag namaga ang utak, magkakaroon ng blood clots. Yes. Kumatos ka na. So yun po isang testimony ko na naranasan ko na handle ko. Kaya sabi nga, huwag kayong matakot magpainom ng product. Hindi yan gamot, kundi nutrition. So yun po, ginawa ko yung Dixon, start ako 3 bag na kape. From Gumaca to Sariaya, Quezon. Malayo po ang pagitan nun. Yung po inaabot ng 80 kilometers ang bibiling ko 3 bag na kape. Ang pamasahe balikan, 300. Ang mabibinta ko, wala pang 1 bag na kape. Paano kaya kakain yung pamilya ko? Kami ay 8. So yun po yung mga tinis. Sabi nga ni Plerandi, lahat yung mga naranasan niya. Dinanas namin yun. 1 itlog, 2 tabong tubig, malunggay, ulam namin. Sarap yun. Testingin natin, nanay. 1 itlog, 2 tabong tubig, malunggay. Testingin natin kung 8 kakain. Masarap talaga yun. Baka sabihin mo naman, luluha-luha ka. Ito pa, 6 po yung anak, aalis kami, magni-network. Kaya ngayon, kung nag-i-excuse ka sa iyong sarili, sa iyong
para hindi mo gawin yung date, say, abay, mag-isip-isip kang mabuti. Mag-isip-isip ka. Nung nag-umpisa ako, ang iiwanan ko sa pesos sa mga anak ko, ang ulam. Ang bigas, wala. Sabi ko dun sa, yan yung anak ko. Mga pare, nasa likod mo. Iiwanan ko yan, sabi ko, Nini, mangutang ka ng bigas. Buhay man. Buhay man, sabi nga niya. Dati, sabi niya, nung nakasurvive na ako, nung nakadaya mo na, dati hindi naman nabawasan tayo, buhay pa rin. Wala kang bawas, sabi niya. Buhay pa rin man. Sa pesos, ang aking iiwanan, sabi ko diyan, bumili ka ng pritong bangus. Nanay, sa pesos, pritong bangus. Pag hindi pritong bangus, pritong baka. Dinamay pa ako Sa eh. pesos, Dinamay din ako. ano po, sa pesos, yung po yung chichiriyang maniso. Yun. Pag wala akong 6 pesos, sabi ko diyan, dahil may kampungan doon sa likod, yung tinitira namin, pinangunguha ko ng kangkong, ilabon mo, may kalamansi naman sa kasarado. Bangus, dagutan po yun. Pigaan mo. Minsan, istorya pa ha tayo, istorya pa. Wala pa tayo doon sa mindset. Minsan, dumating ako, alas 9 na. Kasi ganun katindi po kami sa pagninito. Talagang patayan kami nung pormino nung asawa ko. Kaya nga, hindi makapaniwala, saan tayo may kausap na mayroong may edad na tayo dinitimuhan. Nung isa kami nagninito,